Nagloloko yung yung signal mga kapanalig. Check natin muna ha kung kung magloloko pa din. Nagloloko yung signal natin. Pero titignan natin kung magloloko pa rin yung signal. Mahina ang signal ngayon, nakakainis. Ang haba pa naman netong Pasko, sobrang haba po talaga. Hindi siya ganun kadaling i-lecture. Napakahirap niyang ituro, sa totoo lang. Kasi ipinasok ko dito sa topic natin na ang Christmas, ang traditions at saka yung mga dahilan na ayan no, nagloloko yung signal kaya hindi ko alam kung maipe-present ko ba ito ngayon kasi sayang kung tawag nito magpuputol-putol kasi sobrang hirap niyang ipaliwanag yung Pasko. Ang hirap po talaga. Ang hirap niyang i-explain. Kaya sabihan niyo po ako kung nagcha-choppy yung boses ko. Kung nagcha-choppy ako sa video para babalikan natin kasi para maano rin yung mga protestante, no, malaman nila yung stand ng Catholic pagdating sa Pasko kasi sobrang sensitive, complicated, ipaliwanag, i-lecture ang Christmas. Ang hirap. Mahirap po talaga. Yung research ko po about Christmas, binuo ko. Kaya, sabihan nyo ako sa comment section kung, ayan no, nag-i-slow connection nga po talaga. Nag-i-slow connection siya. So, baka tatry ko na lang po bukas, i-live ito. Itong natitira kasi wala po talagang signal. Or sabihan nyo na lang po ako kapag nagcha-choppy. Kayo po yung yung magiging mata ko. No, sabihan nyo po ako kapag nagcha-choppy po yung signal okay. Natigil tayo doon sa hindi isinilang si Kristo ng December 25 kasi hindi daw nagyeyelo ang Bethlehem. Kasi 'di ba meron tayong White Christmas. Meron tayong mga Belen na nag-i-snow. Meron tayong mga Belen din na tagsibol naman. So, ano ba yung totoo dito sa pahayag ng mga Protestant? Nagyeyelo ba sa panahon ng Pasko at bakit may mga Katoliko na gumagawa ng Belen na White Christmas na tinatawag na nagyayelo? Tagsibol nga ba yung araw ng Kapaskuhan? Kasi meron naman tayong Belen na hindi naman nagyayelo. Okay. Yung kasaysayan ng snow o yung kasaysayan ng nyebe sa Bethlehem, bagamat ito ay madalas at karaniwang na nako-connect o nauugnay ang snow sa Pasko. 'Di ba pag sinabing Pasko, yung iba nag-i-snow. Pag sinabing Pasko, yung iba wala namang snow. Yung totoo dito sa pagpapaliwanag sa ganitong usapin, yung snow sa Bethlehem ay rare. Ang Bethlehem ay matatagpuan sa Judean Hills na nagbibigay ng malamig na hangin mula sa Mediterranean Sea. Nag-i-snow sa Bethlehem, pero bihira. Totoo po. Nag-i-snow, pero bihira. Ang average na elevation ng lungsod dyan sa Bethlehem ay nangangahulugan na madalas ang Bethlehem ay nakakaranas na tinatawag na whiteout, kung tawagin, na kung saan ang snow ay bumabagsak ng napakakapal, kaya nababawasan ang visibility. Bilang resulta, ang snow para sa mga residente ng Bethlehem ang pinakamabasang buwan sa loob ng maraming siglo. Ang kasaysayan ng snow sa Bethlehem ay karaniwang iniuugnay sa pagsilang ng sanggol na si Jesus.
At isa sa halimbawa dito, ang pinakatanyag o pinaka-famous na pinta o larawan na tinatawag nating nativity scene. Itong larawan naman ng nativity scene, ito ay naglalarawan kay Maria, kay Jose, at ang sanggol na si Jesus o yung tinatawag na Holy Family. At itong Holy Family na to, itong nativity scene na ito, na pinta, pinakatanyag, sila ay napapalibutan ng snow. Ang painting ng nativity scene ay rare produce ng hindi mabilang na beses at ito ay naging daan ang painting ng nativity scene upang iugnay ang Pasko sa pagitan ng niebe. Kasi sa Bethlehem, nag-i-snow. Nag-i-snow sa Bethlehem, bihira lang. At kapag nag-i-snow sa Bethlehem sa araw ng Kapaskuhan, yung mga residente, no? Yung mga residente ng Bethlehem, ito ay binabansagan nilang pinakamabasang panahon sa kanilang lugar. Kaya may snow. At ayon sa mga early Christians, walang direkta na nakapagsabi kung may snow ba o tagsibol. O may snow ba o walang snow yung araw ng pagsilang kay Kristo. Basta kung may snow man o walang snow, ang point doon, yun yung araw na kung saan si Kristo ay isinilang. No? Yung iba, nag-iisip, baka may snow. Kasi nag-i-snow sa Bethlehem eh. Yung iba naman nag-iisip, ay walang snow. Kaya yung bayan ng Bethlehem, no, nagkaroon sila ng pinta na nativity scene na tinatawag nating Holy Family. No, yun nandiyan si Jose, si Maria, at saka ang pagsilang ni Kristo, si Kristong sanggol na Belen. Yung Belen nila doon, may snow. Kaya pag Pasko, sa mga bansang nag-i-snow, doon nila iniuugnay ang Pasko. Tayo naman, dahil walang snow dito sa Pilipinas, inuugnay natin ang Pasko sa panahon ng maaliwalas. Sa mga nag-i-snow naman, para sa kanila, nag-i-snow. Kasi nag-i-snow naman talaga sa Bethlehem, pero bihira. Doon kinuha yung concept ng White Christmas. Pero nag-i-snow man o hindi, dahil walang nakakaalam eh. Kung yung isinilang ba si Christ, nag-i-snow ba o hindi, walang nakakaalam. But ang point nun, December 25, isinilang si Christ sa Belen. No? Okay. Gayunpaman, ang kaugnayan sa Bethlehem at snow o niebe sa Tagalog, ito ay mas komplikado at bihira. Rare. No, rare. Bagamat paminsan-minsan bumabagsak ang niebe o snow sa lungsod ng Bethlehem, hindi ito isang garantiya. Hindi pa rin yan ginagaranti. Gayunpaman, para sa maraming Kristiyano sa buong mundo, ang imahe ng Winter Wonderland sa Bethlehem ay isang mahalagang bahagi ng kwento ng kanilang Kapaskuhan. Edra Basto, ano nuevo, mag-research ka po. Ito ay kinuha ko sa standard references sa mismong Bethlehem. Ang tawag sa pag-i-snow sa Bethlehem ay tinatawag na whiteout. Mag-research po kayo, i-search nyo, whiteout ng Bethlehem. Nag-i-snow sa Bethlehem pero napakabihira. Once in a blue moon. I-research nyo po. Bethlehem, whiteout, snow. Ipapakita sa inyo yung bayan ng Bethlehem, may niebe. Nag-i-snow po doon. Kahit tanongin niyo yung mga taga doon, kung nag-i-snow sa kanila, pag nag-i-snow sa Bethlehem, yan yung tinatawag ng mga residente doon na pinakamabasang panahon. Nag-i-snow po doon. Kaya, hindi niyo po ba alam yung nativity scene na painting? Ang nativity scene na painting, yan ay nasa Bethlehem. Ang Belen nila doon may snow. Kaya nga naugnay ang Pasko sa snow dahil sa nativity scene na painting.
Yang Belen na may snow sa Bethlehem, nagsimula yan. I-research nyo po, nativity scene painting ng Bethlehem. Bethlehem mismo, may snow. I-search nyo po, kung may snow sa Bethlehem, nagkakaroon pero bihira. Kaya yung tanong, nag-i-snow ba sa Bethlehem? May nyebe ba dyan? Yes! Nag-i-snow sa Bethlehem. Nagkaroon sa lungsod ng Bethlehem ng taunang pag-ulan ng nyebe. Pero hindi kasing dalas, gaya ng literal na unawa ng mga protestante, dahil ang pag-i-snow o nyebe sa Bethlehem, ito ay nagaganap ng napakabihira. Rare. Kaya nga yung nativity scene o yung Belen na may snow sa Bethlehem yan. I-search nyo, nativity scene painting. Bethlehem, may snow. Kaya sa mga protestante at sa mga kapanalig kong katoliko, aralin muna natin ang tradisyon ng simbahang katolika bago tayo maniwala sa mga barberong kwentos galing pa ng parlor, galing sa chismis ng mga bulaang propetang ito na pastor at ministro. Para lang itakwil ang konsepto ng December sa pagsilang ni Kristo, gagawa ng kung ano-anong kasinungalingan. Hindi naman pala inaral ang kasaysayan. No? Yung mga pastor na sinungaling, mga ministrong sinungaling, para lang itakwil ang December 25, gagawa ng chismis yan. Mga barberong pastor, mga chismosang ministro na hindi naman inaral ang tradisyon ng simbahang katolika. No? No? Okay. Sabi ni Kuya Edra Basto Nuevo, galing na ako doon sa bundok, may snow sa panahon lang ng Feb at Marso. Ewan ko, galing na nga ako doon, pero siguro bihira lang, di ko lang na timing. Personal ko nandun as Catholic. Like what I've said, Kuya Edra Basto Nuevo, kanina ko pa po ine-explain, rare. Alam niyo po ba yung rare? Ano po sa Tagalog yung rare? Ano ang kahulugan ng once in a blue moon? Sabi ko nga po sa inyo, i-research nyo ang nativity scene painting saan galing? Sa Bethlehem. Sabi ko nga po, i-research nyo kung nag-i-snow ba sa Bethlehem para po malaman ninyo. Hindi naman po porket nakapunta kayo ng Bethlehem at hindi nyo po nasaksihan yung snow, ibig sabihin hindi na yun nagaganap. Dito sa Pilipinas, umuulan ng yelo. Hindi ba? Umuulan ng yelo sa atin, sa Pilipinas. Umuulan ba talaga ng yelo sa Pilipinas? Di ba hindi? Pero may mga taong nakaranas sa bahagi ng Pilipinas na umulan ng yelo. Yun yung rare na tinatawag. Ganon din sa Bethlehem. Nag-snow dyan, makapal na snow. Pero bihira. Hindi siya ordinary na nangyayari sa Bethlehem, pero nagaganap siya. Kagaya sa bansa natin. Hindi ba? Di ba sa bansa natin umulan ng yelo, tipak-tipak pa? Sa ibang mga tropical country, umuulan din ng tipak-tipak na yelo. No? Sabi ni Jovan Soriano Rufo, never nag-snow kasi ang January and February ang pinakamalamig dito. Huwag maniwala sa kanila from Israel. Sigurado po kayo? Ipopost ko sa Facebook ko at i-screenshot kita, Jovan Soriano Rufo, na hindi nag-i-snow sa Bethlehem. Sigurado ka? Hindi nyo pwedeng pamalian ang Belen na may snow ng ibang Katoliko. Ang ibang mga bansa ng Katoliko, ang Belen nila may snow. Kung yan ay hindi totoo, bakit pinapahintulutan ng simbahan yan?
Oh, ang Belen ng Bethlehem, yung ibang tao doon, yung Bethlehem nila may snow. Yung Belen. Oh, yung Belen may snow. Sa ibang mga katolikong bansa na nag-i-snow, ang Belen doon may snow. Bakit pinahihintulutan ng Catholic Church? Dapat tinatakwil yun, mali pala eh. Hindi kahit kailan nagpapahintulot ang Catholic Church ng sacred images na mali ang concept. Merong mga Belen sa iba't ibang bansa may snow. Oh, bakit ba nahihintulutan ng simbahan nyo kung mali? Sana dinideklara ng simbahan yan. Bakit may White Christmas? Kung mali ang White Christmas, sana sinasabi ng simbahan yan. Oh, sana sinasabi ng simbahan may White Christmas. Bakit tayo may White Christmas? Sa iba't ibang bansa ang Belen may snow. Hindi sila sinasabihan ng mga pari doon? Ng mga obispo doon? Sa mga lugar na nag-i-snow, ang Belen may snow? Hindi sila kinakausap ng mga pare, ang Belen nila may snow? Hindi ba? Dapat sasabihan sila ng mga pare sa mga bansang nag-i-snow. Mali yung ganun. Ibig sabihin, ang pagdadamit ng Santo Niño ng doktor pwede? Di ba sinisita ng simbahan? Kasi mali. Ang paggamit sa sacred images. Ang pagdadamit ng mga Santo Niño na nakapambahay, mali. Bakit? May damit ang Santo Niñong sarili. Sinisita dito sa Pilipinas. May White Christmas na image sa Pilipinas, sacred images. Oh, merong sikat dito sa part ng Metro Manila na mga sacred images ng mga Pasko. May mga snow. Dapat sinisita ng Catholic Church yan. Sinita ba na simbahan? Sinita ba sila ng simbahan? May Belen na nag-i-snow. Yung nativity scene paintings, under ng Catholic Church, na sikat, nag-i-snow ang Belen doon, bakit hindi yun sinisita ng simbahan? Pinangangalaga pa natin. Oh, di ba? Nativity scene, paintings, nasa Bethlehem. Ang nakapaint doon, Belen, may snow. Under ng Catholic Church, ba't hindi nila sinisita? Wala pa lang snow eh. Yung mga bansang nagyayalo, ang Belen nila, nagyayalo din. Ba't di nila sitahin? Mali pala yung ganong konsepto eh. O kung tinotolerate ng simbahang katoliko yung ganong konsepto, itolerate na rin natin ang paggamit ng Santo Niño na mali-mali. Na pananamit. Di ba? Di ba? Itolerate na lang din natin yung pagdadamit sa Santo Niño ng iba't iba. Damit na naka-cartoon character, damit na naka-Jollibee ang Santo Niño, pwede naman pala eh, kahit anong gawin eh. May White Christmas tayo. Bakit tayo may White Christmas? Bakit may snow na Belen? Mali naman pala yun eh. Bakit tinotolerate ng simbahan? Eh mali yun. Aba, heretiko yung mga pari pala. Heretiko yung mga obispo, tinotolerate yung ganyang image. Yung nativity scene ng Bethlehem may snow. Mali pala yon. Ay, heretiko na obispo ngayon. Di ba? Heretiko na pala. Ang sacred images natin, kung ano-ano na pinagagawa natin kahit mali-mali. Tinotolerate lang pala ng simbahan. Di ba? Hindi ba kayo nakakita ng Belen na may snow? Meron, di ba? Imposible namang hindi nakikita ng mga pari yan. Bakit hindi nila dinidiscuss? Na mali yan. Yung Belen na yan na may snow, mali yan. Mali ang White Christmas. Huwag niyo paniwalaan yan. Meron ba nagsalita? Wala. Bakit hindi sila nagsasalita? Kung mali pala yon. Mali pala White Christmas, dapat dinedeclare na ng simbahan yan. Para hindi maniwala mga tao. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung yung panahon na yon ay hindi nyo naabutan, wala tayong magagawa. Gaya nga ng sabi ko, rare. Rare. Hindi siya pangkaraniwan. Hindi siya ordinaryo.
Rare nga eh. Nakukuha niyo po yung point ko? Kasi kung sasabihin nating mali ang White Christmas, mali yung snow sa Belen, aba, kampi kayo sa protestante dahil yan ang binubuta sa katoliko. O lalabas, mali doktrina natin, mali yung mga sacred images natin, edi nanalo ang protestante. Bakit nga naman tayo kasi may White Christmas? Bakit nga ba may snow ang Belen? Eh wala naman palang snow gaya ng sabi nyo. Diba? Sabi ni Lawrence ang Aleria, the theology of the nativity scene is not about the snow, Sanrio. It's about the incarnation of the Son of God through Mary. Okay. Sabi mo, theology of the nativity scene is not about the snow. Kung it's not about the snow, bakit nila nilagyan ng snow? Eh, wala naman palang snow. Ganyan ba ang mga theologians? Lalagyan mo ng snow kahit wala namang snow? Oh, incarnation of the Son of God through Mary, bakit nilalagyan ng snow? Akala ko ba wala? Hindi pala, it's not about the snow eh. Bakit nila nilagyan? Dahil lang sa incarnation of the Son of God, dapat may snow? Pwede namang wala. O bakit nila nilagyan ng snow? O di ba dapat wala? Kung usapin lang naman ng incarnation of the Son of God, ba dapat wala ng snow? Kasi wala eh. Aba, heretika ng simbahan. Sinungaling ang mga Katoliko. Bakit? Tinutolerate yung Belen, may snow. Sinungaling ang White Christmas. Sinungaling na tayo. Panalo protestante. Di ba? Panalo na protestante. Talo na tayo. Di kayo naniniwala sa snow eh. O ibig sabihin, nagtotolerate ang simbahan ng mali. O. Nagtotolerate ang simbahan ng mali. O, anong tanga doon, Lawrence ang Aleria? Anong tanga doon? Sige, sagutin mo ako. Sabi mo, the theology of the nativity scene is not about the snow. Kung it's not about the snow, bakit nilagyan ng snow? Bakit nilagyan ng snow? Sabi mo, it's about the incarnation of the Son of God through Mary. Incarnation, ba't kailangan lagyan ng snow? Eh, walang snow, di ba? Walang snow. Ano ba yung White Christmas? Western art? O sige, Western art, bakit may snow? Sabi mo, Western art ang White Christmas. Bakit may snow? Sana sinasabi ng simbahan, wala dapat snow yan. Anong part ba ng incarnation ng snow? Tinatanong kita dun sa lugar. Kung incarnation ng pag-uusapan, bakit nilalagyan ng snow? Bakit nilalagyan ng snow? Oh, incarnation lang ang pag-uusapan, lalagyan mo ng snow? Oh, bakit napunta ka naman snow part ng salvation? Ang tinatanong ko sa'yo, kung incarnation ng usapan, bakit may snow? Kapag nag-i-incarnate, dapat may snow? Ha? Lawrence ang Aleria? Pag na-incarnate si Christ, dapat may snow? Eh di ba hindi naman nag-i-snow, sabi mo? Dahil lang may incarnation, lalagyan ng snow? Bakit? Dahil, sasabihin mo sa akin, ang snow part ba ng salvation? Ano pinagsasasabi mo? Nasa salvation tayo? Nasa usapin tayo ng salvation? Lawrence ang Aleria? Tinatanong ko sa'yo. Sabi mo, no? Ang Belen na may snow ay para lang sa incarnation. So, pag mai-incarnate si Christ, dapat may snow? Di ba sabi niyo walang snow? So, ganun dapat ang concept? Dahil mai-incarnate si Christ, dapat nag-i-snow? Sige, sagutin mo. Dahil lang mai-incarnate si Kristo, dapat nag-i-snow, pwede namang wala? Hindi nyo
inaalam kung anong inaatake ng sulpot sa simbahang Katolika? Hindi mo inaalam kung bakit inaatake ng sulpot ang Pasko dahil sa snow. Kaya dapat aralin ninyo bakit nga may snow. Bakit may snow ang Belen? Hindi mo alam? Tapos sasabihin mo, hindi snow ang concept kundi incarnation o i-incarnate pala si Christ. Bakit pa may snow? Kailangan pag na-incarnate si Kristo, nag-i-snow? Anong connect nun? Sasabihin mo, salvation, snow, salvation, ano connect nun? May pa-theologian ka pa? Anong tingin mo sa akin hindi nag-aaral? Mag-antay ka, may references ako dito. Wag mo kong hina-high blood. Okay. Sabi ng protestante, sagutin mo to, Lawrence. Ha? Lawrence Aleria, sagutin mo to. It is sometimes been said that the Nativity is only a Christianized pagan festival. O ano? Bigla ka magsasabi ngayon, Lawrence ang Aleria, bakit galit about sa snow? Tatanungin kita, bakit may Belen na nag-i-snow? Sige, saan kinuha ang konsepto yon? Yung Belen na may snow? Sige, sagot! Saan kinuha ang konsepto ng Belen na may snow? Sumagot ka. Uulitin ko ulit. Bakit may Belen na nag-i-snow? Sagot! Lawrence ang Aleria. Bakit may Belen na nag-i-snow? Bakit may snow yung Belen na yon? Sagutin mo. Sagot! Sumagot ka! Anong tingnan mo yung icon? Wala akong pakialam sa icon na sinasabi mo, Lawrence ang Aleria. Bakit may Belen na nag-i-snow? Sagot! Sumagot ka! Anong icon pinagsasabi mo? Sumagot ka! Tinatanong kita, anong Western concept? Tinatanong kita, ano ang dahilan bakit may snow ang Belen? Sige. Tandaan nyo yung pangalan niyan, kapanaligan, Lawrence ang Aleria. Okay. Bakit may snow ang Belen? Sagot. Bakit may snow ang Belen? Sagot, Lawrence ang Aleria. Bakit may snow ang Belen? Tinatanong kita. Hindi ko tinatanong sa'yo kung sino nagpasimula ng Belen. Ha? Di mo masagot. Tanungin kita ulit. Bakit may snow ang Belen? Okay. Sumagot ka. So sabi mo, snow Western concept. So sinasabi mo ba na tinotolerate ng simbahan ang maling Belen? Ha? Sagot. Sinasabi mo ba na tinotolerate ng simbahan ang maling Belen kasi may snow? Sagot. Sumagot ka, Lawrence ang Aleria. Sinasabi mo ba na ang simbahang Katolika nagtotolerate ng mali dahil hindi naman isinilang si Kristo ng may snow?
Oh, tingnan mo? Sabay isasagot mo sa akin. Sabay isasagot mo sa akin, ako may sabi niyan, hindi ako. Ako ang may sabi, hindi ikaw. Lawrence ang Aleria. Huwag kang bida-bida. Huwag mo akong lalatagan ng theologian, chuchu mo. Dahil inaral ko to bago ko to nilalatag. Makinig ka lang. Sabay magsasagot ka sa akin, ikaw may sabi niyan, hindi ako. Eh bakit naglalatag ka dito ng presentation mo, hindi mo naman pala alam sagutin? Ha, Lawrence ang Aleria? Latag-latag ka, di mo naman pala alam yung mga pinagsasasabi mo. Okay. Ayon sa mga protestante, sa gamit nilang aklat na The Handbook of Christian Feast and Custom, page 61, no? It is sometimes been said that the Nativity is only a Christianized pagan festival. No? No, 'yon. Pagan festival. So meron silang binanggit, ginagamit ang mga sulpot na resource ng Catholic Church na Handbook of Christian Feast and Custom, page 61, na it is sometimes been said that the Nativity is only a Christianized pagan festival. So pinutol nila to. Etong reference na to, no? Pinutol nila to. Okay. Ang Handbook of Christian Feast and Custom na ginagamit ng sulpot na references panggiba sa Pasko ng Simbahang Katolika, ang nagsulat niyan ay pare ng ating simbahan. Ito ay inilalatag ng mga protestante, no, para pamalian ang kapaskuhan natin at ipamuka na ang ating Pasko ay tradisyon ng mga pagano dahil may nakasulat doon na Christianized Pagan Festival. Pero, putol yun. No? Putol yun. Ang paggamit ng aklat ng mga sulpot, gamit-gamit ang ating references, gamit-gamit ang ating aklat, laban sa kanilang mali-maling pangunawa, mali-maling interpretasyon, pinamalian nila yung kahulugan at pinutol. No? Pinamalian nila ang kahulugan at pinutol. No? At sorry sila. Gumamit sila ng references natin. No? Ng reference natin, hindi nila inaral maigi. Okay. Buuin natin yung aklat. Handbook of Christian Feast and Custom, page 61. It is sometimes been said that the Nativity is only a Christianized pagan festival. Yon, hanggang dito lang sila, hindi nila tinapos. Tapusin natin. However, the Christmas of those early centuries were keenly aware of difference between the two festival. No? Between the two festival. Lawrence ang Aleria, sabi mo, advice ko lang dapat may gabay si Sanrio when teaching the Roman Catholic doctrines. Okay. Unang-una, kung kinakailangan ko ng gabay, dahil ako ay out of line na sinasabi mo, unang-una to sasabihin ko sa iyo, Lawrence ang Aleria. December 16, 2023, ako ang napili ng Simbahang Katolika na tumindig para lumaban sa mga kilala at magagaling na protestante sa Pilipinas. Meron akong debate na magaganap December 16, 8 p.m. kalaban ko sila Fernando Camacho. Kung ako ay out of line, sana wala ako sa page ni Kuya Jando. Kung ako ay out of line,
sana hindi ako kinikilalang debater ng punto por punto. Kung ako ay out of line, sana hindi ako kinikilalang debater ng punto por punto. Kung ako ay out of line, hindi sana ako tumitindig na Katoliko laban sa magagaling na Protestante. Kung hindi ko inaral ang presentations ko, wala sanang nanonood sa akin. Naiintindihan mo, Lawrence ang Aleria? Kung ako ay out of line at mali-mali ang mga turo ko, bakit ako nasa punto por punto? Bakit ako nasa Jando page? Nakikita mo ba ang mga debate ko? Nakikita mo ang mga naging laban ko? Kung paano ko yung pinaghihirapan? Kung ikaw ang nasa tamang linya, bakit hindi ka mag-live? Gawin mo yung ginagawa ko. Ilatag mo ang kasaysayan. Kung ikaw ang nasa linya, Lawrence ang Aleria, gawin mo yung ginagawa ko. Maglatag ka ng history, standard references, scriptures, magisterium, events, facts, lahat. Gawin mo. Ikaw naman pala nasa linya eh. Ang mga taong nasa likod ko na gumagabay sa akin, mga theologians. Para sabihin ko sa'yo, Lawrence ang Aleria, kaya wala ka sa posisyon na sabihan ako na wala ako sa linya. Dahil kung wala ako sa linya, ang mga nasa likod kong tao na ginagabayan ako, mali ang turo. Mga theologians ang nasa likod ko. Parating na yung mga libro ko na pang theology. Ilugar mo yung pagsasalita mo sa akin. Tinatanong kita, bakit may bilan na nag-i-snow concept? Ano yan, yung mga image na yan, concept lang sa'yo? O Lawrence ang Aleria, kung ikaw ay nasa right teachings, edi ikaw mag-live. Gawin mo tong pagtuturo ko, kung kakayanin mo. Kung hindi ka naniniwala sa mga tinuturo ko, lumayas ka dito. Bakit nakikinig ka sa akin? Bakit ka nanonood? Lumayas ka rito, Lawrence ang Aleria, hindi kita kailangan. Kung mali-mali ang mga tinuturo ko, matagal na akong pinuna ni Father Darwin Gitgano, nakakarating sa kanya lahat ng live ko. Kung mali ang mga turo ko, tagal na ako sinita ni Father Darwin Gitgano. May mga nagpi-PM sa aking mga obispo para sabihin ko sa'yo, kinukuha lahat ng mga ni-research ko, gagawing aklat para sabihin ko sa'yo. Ngayon, alam mo na, Lawrence ang Aleria, pinaiipon sa akin lahat ng mga sinusulat ko. Dahil gustong gawing libro. Ngayon, alam mo na. Baka naman hindi ka Katoliko, Lawrence ang Aleria. Kung ako may mali, magprotesta ka sa punto por punto. Sige, protesta mo ako. Magprotesta ka doon. Yang sinisigaw mo, iprotesta mo ako. Sige, sabi mo mali ako? Sige, magprotesta ka doon. Sabihin mo, mali yung tinuturo ko. At haharapin kita. Basta siguraduhin mong kaya mo akong harapin. Magprotesta ka. Oh, hindi ka naman pala Roman Catholic eh. Kaya ka pala umiepal. Diyos ko. Okay. Sabi sa references na ginagamit ng mga Protestante, Handbook of Christian Feast and Custom, page 61, no? Page 61,
It is sometimes been said that the nativity is only a Christianized pagan festival. Ito yung gamit ng mga sulpot na Handbook of Christian Feasts and Custom, page 61. Itong Handbook of Christian Feasts and Custom, ito ay referensya nating mga Katoliko na pari ang sumulat. Ito ay inilalatag ng mga Protestante na ang Pasko daw nating mga Katoliko ay mula sa paganong tradisyon dahil sa Christianized pagan festival na salita. Pero ang paggamit nila ng ating aklat o ng ating referensya nating mga Katoliko laban sa atin o kontra sa atin ay mali-mali ang kanilang pangunawa at interpretasyon doon sa pagkakasulat. Dahil putol-putol, chinap-chap, kulang. Dahil kung bubuuin natin ang nakasulat dito sa ginagamit nilang references na handbook, dahil kung bubuuin natin ang nakasulat dito sa Handbook of Christian Feast Custom, page 61, maiintindihan natin kung ano ba talaga ang gusto niyang i-point out. Dito tayo sa Handbook of Christian Feast and Custom, page 61. It is sometimes been said that the Nativity is only a Christianized pagan festival. However, the Christians of those early centuries were keenly aware of difference between the two festivals. One pagan and one Christian on the same day. The coincidence in the date, even if intended, does not make the two celebrations identical. So ano ang ibig sabihin nito? So ano ang ibig sabihin nito? Kung tatagalugin natin, yung binasa ko na references, tagalugin natin, na ginagamit na pangkontra ng mga sulpot sa ating mga Katoliko. Sa Tagalog, minsan nang sinasabi ng mga na ang kapanganakan ng Kristyanismo ang pagano ay Kristyanismo ang pagano festival. Pero ang mga Kristiyano ng mga unang bahagi ng mga siglong iyon ay masayang na alam sa pagkakaiba ng dalawang kapistahan, isang pagano at isang Kristiyano sa parehong araw. Kasi, nung tayo ay nagdidiwang ng Pasko, December 25, at may December 25 ang mga pagano, alam ng mga Kristiyano ang pagkakaiba niyan. Alam ng mga Kristiyano ang pamamaraan ng Pasko ng pagano, at alam ng Kristiyano ang pamamaraan ng Pasko ng mga Kristiyano. Alam ng mga pagano ang pamamaraan ng Pasko ng mga Kristiyano, alam din ng mga pagano yung Pasko nila. Kaya hindi tayo pagan traditions. Iba ang pamamaraan ng pagano sa pamamaraan nating mga Katoliko. Hindi naniniwala ang pagano kay Kristo. Ang celebration ng Pasko natin ay si Kristo mismo. Hindi pagano si Christ. Hindi siya pagano. So magkaiba. Magkaiba. Ang pagkakataon sa petsa o araw, kahit na sinadya ay hindi ginawang magkapareho ang dalawang pagdiriwang. Yan yung Tagalog ng reference natin. Hindi magkapareho ang pagan traditions ng December 25 sa traditions ng Catholic Church na December 25. Walang Kristo ang pagano, tayo meron. Paano tayo magiging pagano? May Kristo yon. Wala namang Kristo ang mga pagano. Sol Invictus yung Diyos nila doon. Sol Invictus ang Diyos nila doon. Diyos ng araw. Tayo si Kristo, ang manunubos at tagapagligtas. So, hindi tayo paganong tradisyon ang Pasko. May Kristo tayo, ang pagano wala. May Sol Invictus sila, tayo wala. So, magkaiba ang December 25 ng pagano sa December 25 nating mga Katoliko. Iba ang pagano, iba ang Kristiyano. Okay. Sabi rito, keenly aware. Masayang na alam. Kaya aware ang mga Kristiyano noon pa na iba ang pagdiriwang ng mga pagano at tayong mga Kristiyano Katoliko. Wala pa kasing sulpot. Okay. Kaya hindi nila dapat ipilit
na ang Pasko natin ay galing sa pagano. Yang mga sulpot na yan na walang utak, yang mga sulpot na yan na kapos sa kaalaman, kung nag-iisip sila ng maayos, no? Kung nag-iisip sila ng maayos, ang pagdiriwang ng December 25 ng mga pagano ay para sa Diyos-Diyosa na kinikilala nilang si Sol Invictus o yung Diyos ng araw. Samantalang tayong mga Katoliko, ang December 25 ng ating ipinagdiriwang ay kaarawan ng Panginoong Hesukristo. Iba si Sol Invictus, iba si Kristo. Kaya obviously, magkaiba ang pagano sa Kristiyano. At mas nauna ang tradisyon ng ating Pasko kesa sa pagan festival na December 25. No? Kasi ganito lalabas yan eh. Kung nanay ko pala nag-birthday ng December 25 at ipinagdiwang namin yung kaarawan ng nanay ko na December 25, no? Lalabas, pagano na pala rin yung nanay ko. Kasi nagse-celebrate kami ng December 25 dahil birthday ng nanay ko. So pagano na ako. Pagano na lahat ng may birthday ng December 25. Kasi Pasko yan eh, ng mga pagano. Eh paano yung mga nagse-celebrate ng December 25 na may birthday? Oh, nagse-celebrate sila ng December 25 kasi birthday ng kapatid, ng nanay, ng tatay. Pagano na sila dahil nagdidiwang ng December 25. Ganon din sa Pasko. Ang ipinagdiriwang sa Pasko, hindi si Sol Invictus na pagano, kundi kaarawan ni Kristo. Ang December 25 na sineselebrate ng ibang tao, hindi naman si Sol Invictus dahil maaaring birthday ng nanay, birthday ng tatay. Pagano ba yon? Hindi. As long as hindi mo sineselebrate yung Pasko ng pagano na si Sol Invictus, hindi naman yan yung Diyos mo, hindi ka pagano. Dahil ang December 25 ng mga pagano, ang sineselebrate dyan, yung Diyos-Diyosan, ang sineselebrate dyan, yung Diyos-Diyosan nila, si Sol Invictus. Eh, ayun ba yung sineselebrate natin? Diba, hindi naman? Mokang! Yun ba yung sineselebrate natin? Diba, hindi naman? Sino ba sineselebrate natin ng December 25? Si Sol Invictus ba? Ng mga pagano? Diba, hindi naman? Si Christ. Sino ba si Christ? Hindi tayo pagan. Hindi tayo pagano. Okay. Bible-based. No? Biblia tayo. Okay. Gagamit tayo ng Bible at ng external references. Okay. Saan mababasa ang December 25 sa Bible? Yan. Dito tayo sa mga paborito ng mga silpot. Saan mababasa ang December 25 sa Bible? May mababasa ba? Wala. Tama, mali? Wala. Sabi ni Irving Sanchez, whenever I see girls and boys nagbebenta ng parol, siguro mas masaklap naman na INC ka pero project nyo parol. Na? Baka yung sinasabi mong nagbebenta ng parol, Erwin Sanchez na INC. Baka naging project yan ng kapanalig mo, parol, bumili pa sa nagbebenta ng parol. Na? Okay. Dito tayo sa Bible-based at external references. Lawrence Angaleria, gusto mo ba tayong magdebate? Pwede naman. Live debate? Kaya mo ako, live debate? Pwede naman. Labanan kita. Lawrence Angaleria. Ano, laban tayo? Patunayan mo. Ha? Patunayan mo na yung Belen na may snow, hindi yung literal snow. Lalabanan mo ako? Lawrence Angaleria? Pagtapos nito, magla-live ako sa Facebook at pumasok ka doon. Ano, Lawrence Angaleria? Masyado kang makuda. Oh, hindi na kailangan, sabi ko sa iyo eh. Okay. Saan mababasa ang December 25 sa Bible? May mababasa ba? Diba? Okay.
Unang-una, hindi po kalendaryo ang Bible. Huwag kayo maghanap ng buwan ng Desyembre. Ha? Huwag kayong maghanap ng buwan ng Disyembre sa Bible, hindi yung kalendaryo. Walang mababasang January to December sa Bible. No? Wala tayong mababasa ron, January hanggang December. Gamit ng utak, mga sulpot, ha? Gamit ng utak para magtanong kayo, saan mababasa ang December 25 sa Bible? Hindi yan kalendaryo. Ang December 25 petsa yan. Saan makikita ang petsa? Bible? December 25, Gregorian calendar yan. May Gregorian calendar na ba sa panahon ng Bible? Wala. Okay. Tandaan, hindi kalendaryo ang Biblia. Ngayon, kung nais ninyong patunayan ng Katoliko na December 25 ang kapanganakan ni Kristo, kalendaryo gagamitin natin. Magkakalendaryo tayo. Bilangan. Kwentahan tayo. Ha? Okay. Saan makikita? Hindi saan mababasa. Saan makikita ang December 25? Okay. Ano ba ang naging basihan ng Catholic Church? Bakit naging December 25 ang pagsilang ni Christ? Ano ang basihan natin ng ating simbahan? Ang batayan ng simbahang Katolika, bakit December 25 ang araw ng kapanganakan ni Kristo? No? Dahil yan ay nabasa at inaral ng mga dalubhasang sinaunang Kristiyano, which is wala namang ganito ang Iglesia ni Kristo pero may Pasko sila. Ha? No? Ito ay kinuwenta ng mga sinaunang Kristiyano na wala ang Iglesia ni Kristo pero may Pasko ang Iglesia ni Kristo noon. Bukas ito topic natin yan. Ang Pasko ng Iglesia ni Kristo, no? Erwin Sanchez, manood ka ha? May Pasko kayo, ang INC. Okay. Yung pagsilang ni Kristo, no, ay binase sa aklat ni San Lucas. Binase yan sa aklat ni San Lucas. Sinimula ni San Lucas ang mga naging ganap bago pa isilang si Kristo. Bakit San Lucas? Sinimula ni San Lucas ang kwento ng ang Anghel Gabriel ay inumpisahang magpakita sa pari na si Zacarias habang siya ay nagsusunog ng insenso sa loob ng santuaryo. Ito ay mababasa sa Lucas 1 verse 5 to 20. Diyan nagsimula ang kwentahan. Pagkikwenta o pagbibilang bakit napunta ng December 25 sa aklat ni San Lucas. Hindi ba nagpakita ang anghel kay kanino yun? Zacarias? Yun. Magbibilangan tayo ngayon, no? Magbibilangan tayo ngayon. Okay. Ang buwan ng Disyembre, ito ay ibinatay sa pag-conceive ni Saint Elizabeth kay Saint John the Baptist. Yung pagbibilang ng mga buwan, kaya tayo naging December 25, ay nagsimula sa paglilihi ni Santa Elizabeth. Okay. Ang pagsilang ni John the Baptist. Noong mga araw ni Haring Herodes ng Judea, ito ay mababasa sa Lucas 1 verse 5 to 20. Noong mga araw ni Haring Herodes ng Judea, ay nabuhay ang isang pari na tinatawag na Zacarias. May nabubuhay daw na isang pari. May pari na, si Zacarias. Walang pari ang INC, peke kayo. No? Tinawag na Zacarias na kabilang sa bahagi ng pagkasaserdote ni Abias. At siya ay may asawang si Elizabeth, ang pangalan, na mula sa inapo ni Aaron, ngunit sila ay walang anak. Si Elizabeth
ay baog at pareho sila ng nagkataon. Ngayon ay turn na ng seksyon ni Zacarias na naglingkod at siya ay nagsasagawa ng kanyang tungkulin bilang pagkasaserdote. At sa harap ng Diyos, nang ito ay nahulog sa kanya sa pamamagitan ng palabunutan, gayang na nakaugalian na ritual na pumapasok sa santuaryong Panginoon at nagsusunog ng insenso doon. So anong ibig sabihin nito? Sa panahon ng Lumang Tipan, pumapasok yung mga saserdote sa templo. Nagsusunog sila ng insenso. Ang pagsusunog sa insenso, no, at ang pagpili ng mga propeta na papasok dun sa templo sa Old Testament, palabunutan yan. Kung sino yung mag-aalay ng mga insenso, mag-aalay din sa loob ng templo. Kasi sa Old Testament, no, kung papapansin nyo, yung mga sinaunang saserdote doon, may mga tali yan sa bewang. May mga tali yan sa bewang, yung mga propeta doon, meron. Tinatalian yan sila. Ngayon, bakit may tali? Papasok, bunutan yan eh. Biglaan yan, di mo alam kung ikaw na yung mag-aalay. Ngayon, may mga tali yan sa bewang. Bakit? Kasi kapag pumasok ka doon sa templo nang hindi ka banal, mamamatay ka. Kaya ang gagawin, pag hindi ka na lumabas, hihilahin yon ng mga tao. Makikita doon, patay ka. Kasi hindi ka pwedeng humarap sa Diyos ng marumi. May mga, kapag saserdote ka, parang nakakahiya namang aminin na gumagawa ka ng mali. Kaya yung iba sa sobrang taas ng pride, hindi sila naghahandog ng mga tupa. Kasi malalaman yan eh. Malalaman yan ng tao na, ay, ano kayang kasalanan nito? Ganon. So, yung nagkabunutan na taon, yung nagkabunutan na taon, si Zacarias yung nabunot. Siya yung nakatakdang papasok ngayon din sa templo para mag-insenso. At sa oras ng insenso, ang buong kongregasyon ay nasa labas na nananalangin. So pag pumasok na yung saserdote doon sa templo para mag-insenso, lahat ng tao nasa labas, mga Israelita. At magkahiwalay dyan ang babae at ang lalaki, ha? Yan ang ginaya ng INC. Kaya hiwalay ang babae at lalaki sa kanila. Lumang Tipan yan, magkahiwalay yan. Kaya nga mababa ang pagtingin ng INC sa kababaihan, hindi yan pwedeng mangaral. Hindi sila pwedeng magturo, hindi sila pwedeng magbasa ng Bible. Makikinig lang sila sa ministro. Kasi mababa ang pagtingin ng mga kababaihan sa panahon ng mga Hudyo. Mababa, lalaki lagi yung superior, no? So, sa oras ng insenso ni Zacarias, ang buong kongregasyon ay nasa labas ng templo, nananalangin sila, nagdadasal. Nang magkagayoy, nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa kanan ng dambana ng insenso. So, during that time, na nag-iinsenso na si Zacarias, nagpakita ngayon si Anghel Gabriel sa kanang bahagi ng dambana. No? Nabagabag ng paningin si Zacarias at nabalot siya ng takot, ngunit sinabi ng anghel sa kanya, si Gabriel, Zacarias! Sabi nung anghel, Zacarias, huwag kang matakot. Dininig ang iyong pananalangin. Ang asawa mo na si Elizabeth ay manganganak ng isang lalaki at dapat ipangalan mo sa kanya ay Juan. No? No? Sinabihan ngayon niya si John the Baptist, si Zacarias, o wag ka matakot, anghel ako ng Panginoon, ako si Gabriel. O, narinig na ng Diyos yung dasal mo, magkakaanak ka, lalaki. Basta ipangalan mo, Juan, ha? Yun, sabi ngayon niya dun kay Zacarias. Siya ang magiging iyong kaligayahan at maraming magsasaya sa kanyang kapanganakan. Sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Maging sa isipan ng kanyang ina
ay mapupuno siya ng Espiritu Santo at ibabalik niya ang maraming anak ng Israel sa Panginoon na kanilang Diyos. Sa espiritu at kapangyarihan ni Elijah, siya pupunta sa kanya upang ibalik ang mga puso ng mga ama sa kanilang mga anak. At ang mga masiwail ay bumalik at ang mga nawala ay babalik sa karunungan na taglay ng mabuti na naghahanda para sa Panginoon ng bayan na angkop sa kanya. So pag isinilang daw tong si John the Baptist, yung mga umalis sa Panginoon babalik. Yung mga nawala, maniniwala, magbabalik loob. Magiging kaligayahan siya ng kanyang mga magulang. Magsasaya ang buong tao pag isinilang si John the Baptist. Yun yung sabi ni Gabriel. Sinagot naman siya ni Zacarias. Anong sabi ni Zacarias? Paano po mangyayari yung mga sinasabi nyo, Gabriel? Paano mangyayari yan? Matanda na ako, oy. Parang ganon. At matanda na rin yung asawa ko, Gabriel. Sinagot siya nung anghel. Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. At ako'y isinugo upang makipagsalita sa iyo at dulot sa iyo ang mabuting balitang ito. Makinig ka! Sabi nung anghel, syempre nagalit, duda eh. Parang lumalabas, sinasabi mo ba sa Zacarias na sinungaling ako, pinagduda mo ko, anghel na ako. Oh, nagalit, sabi ni Gabriel, makinig ka. Dahil di ka naniniwala sa aking mga salita. At ito ay magpapatotoo sa kanila sa takdang panahon. Ikaw ay matatahimik at walang kapangyarihan sa pananalita hanggat ito ay hindi nangyayari. So, hanggat hindi nangyayari, yung sinabi ni Gabriel sa kanya, pipe. Hanggat hindi nangyayari yung sinabi ni Gabriel sa kanya, pipe si Zacarias, di siya makakapagsalita. So, dito kinuha yung December 25. Bakit tayo may Pasko? Sa Bible din yan kinuha yung konsepto. Ayon sa mga Bible scholars, no, ayon sa mga dalubhasa na nag-aaral sa Biblia, ang araw ng paghahandog ni Zacarias sa templo ay tinatawag nating Yom Kippur. No? O sa English, sino nakakalam ng Yom Kippur? Yung naghandog si Zacarias sa templo, ang tawag dyan Yom Kippur. Ano yung Yom Kippur? Yan yung Day of Atonement. Yan sa Lucas. Day of Atonement yan, Yom Kippur. Ngayon. Ang araw na naghandog si Zacarias sa templo ay tinatawag na, ulitin natin, Yom Kippur o Day of Atonement. At yung Yom Kippur na yan o yung tinatawag na Day of Atonement ay nagaganap tuwing ika-10 araw ng ika-7 buwan. So, 7 months and 10 days. Yan ang Day of Atonement. 7 months, ika-7 buwan sa 10 araw, yan ang Day of Atonement o Yom Kippur. Yan yung araw kung saan ang mga Hudyo nag-aalay ng insenso. Paghahandog. Yan ha. Tandaan nyo yan. Yom Kippur, Day of Atonement, ang araw ng paghahandog ni Zacarias sa templo. Araw ng paghahandog ng mga saserdote ng mga Israelita. Yom Kippur, 7 months and 10 days. Leviticus 16 verse 29 to 30. Ito ang tuntuning susundin nyo magpakailanman. Tuwing ika-10 araw ng ika-7 buwan, mag-aayuno kayo at huwag magtatrabaho. Dapat itong tuparin ng lahat, maging Israelita man o dayuhan.
sapagkat sa araw na to ay tutubusin kayo sa inyong mga kasalanan upang maging malinis kayo sa harapan ni Yahweh. Kaya malinaw, no? Kaya malinaw, ang araw na to, sabi, ay tutubusin kayo sa inyong mga kasalanan, meaning Yom Kippur or Day of Atonement, araw ng paglilinis. Yan yung paghahandog. At ang Yom Kippur o Day of Atonement, kailan ito nagaganap? Ang sabi, tuwing ika-10 araw ng ika-7 buwan. At itong ika-7 buwan ng 10 araw, ito ang ecclesiastical na taon ng mga Hudyo na tinatawag nating buwan ng Tishri. Ang ika-7 buwan sa Hebrew calendar ay tinatawag na Tishri. Ang Day of Atonement o ang Yom Kippur, ang ginagawang pag-aalay o paghahandog ng mga saserdote sa templo, yan tinatawag na Yom Kippur sa buwan ng Tishri, 7 months and 10 days. Tishri yan, Hebrew calendar. Ika-7 buwan pag sinabing Tishri. Okay. Ano ba tong Tishri sa Hebrew calendar? Ano tong Tishri na to? Okay. Para malaman natin ang Tishri, alamin muna natin kung ilang buwan ang nasa Hebrew calendar. Alamin natin syempre yung calendar ng mga Hudyo. No? Para maintindihan niyo yung Tishri na sinasabi ko, aralin natin yung kalendaryo ng mga Hudyo. Okay. Ilang buwan ba meron ang Hebrew calendar? Ilang months? Ilang months ba ang meron ng Hebrew calendar? Ang Hebrew calendar, meron siyang 12 buwan. May 12 months ang Hebrew calendar. Ang taon ng mga Hudyo, yan ay pare-pareho na may 12 months. Ang Hebrew calendar ay isang lunar calendar na ang kahulugan ay mga buwan o month. Pag sinabing Hebrew calendar, ang kahulugan niyan, isa yung lunar calendar na ang kahulugan months o buwan. Na kinikilala batay sa itsura at paggalaw ng buwan. Ang salitang buwan sa salitang Hebrew ay tinatawag na Kodesh. Na ang salitang ugat o root word nito ay bago. So tayo, 'di ba, ang tawag natin sa mga buwan natin, months. 'Di ba? Months. Ang tawag natin sa calendar natin, months. Pero sa Hebrew calendar, ang tawag diyan Kodesh. Kodesh. Okay. So, may 12 months ang Hebrew calendar. May 12 Kodesh ang Hebrew calendar. Yan ang tinatawag na Tishri, Shesvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nisan, Iyar, Siban, Tammuz, Av, Elul. 12 Kodesh, 12 months, Hebrew calendar. Ngayon, paano babasahin ang petsa o date pagdating sa Hebrew calendar? Paano ba yan binabasa? No? Paano ba yan binabasa? Okay. Ang mga petsa sa Hebrew calendar o yung mga date dyan sa kalendaryo nila, yan ay nakasulat pa kanan. Ganyan yan pabaso. Di ba tayo pa ganon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa kanila naman pa ganon. Pag nakakita kayo ng Hebrew calendar, pa ganon siya binabasa. Hindi siya pa ganon. No? Ang Hebrew calendar ay isinulat pa kanan hanggang pakaliwa, kasama ang araw at ng buwan.
Sinundan ng pangalan ng buwan, name of month, pagkatapos ay ang taon o year ng Hebreo. Ang mga numero o number sa Hebrew calendar ay ginagamitan ng titik ng Hebrew alphabet. No? Hebrew alphabet yung nakasulat doon sa Hebrew calendar. So, dito tayo ngayon sa Tishri. No? Tandaan, ang Tishri ay isa sa buwan ng Hebrew calendar. So, dito tayo sa Tishri. Pag sinabing Tishri, yung buwan ng Tishri na ito, ang Tishri ay mula sa Akkadian na Tasritu. Ang Tishri ay mula sa Akkadian na ibig sabihin ay Tasritu, na ang kahulugan ay simula, bago, umpisa. Mula sa Suru na ang kahulugan ay magsisimula. Bakit? Dahil noong unang buwan ng Sibil, which is Tishrei, no? At ang ikapitong buwan, copy ko, at ang Tishrei, yung mga aso ko po, may tao kasing dumadaan. Okay. Mula sa Suru na ang kahulugan ay magsisimula noong unang buwan ng Sibil o Tishrei, at ang ikapitong buwan ng ecclesiastical na taon na nagsisimula mula sa unang araw ng Nisan sa Hebrew calendar. Ang Tishrei karaniwang nagaganap sa buwan ng Setyembre, Oktobre kung gagamitan natin ng Gregorian calendar. No? Yung Tishrei, usually daw po, kung ito ay i-convert sa Gregorian calendar, ito ay pumapalo ng September to October. Sa Hebrew calendar, bago pa ang Ngayon, sa Hebrew calendar, bago pa ang Babylonian exile, ang buwan ay tinatawag na Etanim. Etanim ang tawag nun sa buwan, naging Kodesh. No? Hanggang sa atin na, months. No? Etanim ang dating tawag. Yan ay nasa Hebrew Bible, Kings 8 verse 2, makikita. Etanim ang tawag sa buwan noon, sa kalendaryo. Sa Babylonian calendar, ito ay kilala bilang Ara Tisritum o buwan ng simula na tinatawag na ikalawang kalahating taon. No? Hindi alam na mga sulpot to, mga kalendaryo. No? Hindi nila alam to. Okay. Ngayon, napagpasyahan ni Edwin Artiel sa The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings na ang sinaunang kaharian ng Juda ay nagbibilang ng mga taon gamit ang mga sibil na taon na nagsisimula sa Tishri. Habang ang kaharian ng Israel ay nagbibilang ng taon gamit ang ecclesiastical na bagong taon simula sa Nisan. Yung mga taga-Israel daw nagbibilang ng bagong taon o unang pagpasok ng taon, Nisan. No? Nisan. Yung Juda naman, nagbibilang naman sila ng kanilang bagong taon sa buwan ng Tishri. So magkaiba yung kanilang pagbabasa ng kalendaryo. Okay. Kaya malinaw, ang Tishri ang ikapitong buwan sa Hebrew calendar. At kung gagamitin po natin ang standard calendar, which is the Gregorian calendar, ito ay papatak ng September. Ang ikapitong buwan ng Day of Atonement na Tishri, kung saan nagpakita ang anghel kay Zacarias, yan ay buwan ng September, kung gagamit tayo ng kalendaryo natin, which is the Gregorian calendar. Sa Gregorian calendar, ang Tishri 10, no? Tishri 10 kasi nagpakita si Gabriel kay Zacarias Tishri 10.
So kung itong Tishri 10, nagpakita si Gabriel dun sa araw ng Yom Kippur o Day of Atonement, ang Tishri 10 ay katumbas ng September 20. September 20. At dyan ay masusundan natin ang mga naging ganap. Dito na natin kikwentahin. Magbibilangan tayo. Tishri 10, September 20, Gregorian calendar. Ang mga saserdote sa Lumang Tipan, yung mga pari sa Lumang Tipan katulad ni Zacarias, ay isang linggong nagsisilbi sa templo. So, sa sitwasyon ni Zacarias, ang 7 araw na paglilingkod sa templo ay nag-uumpisa bago mag-ikasampu ng Tishri o bago mag-September 20. No? Siyempre, bago mag-September 20, no, naghahanda na yan si Zacarias. Matapos ang pagsisilbi sa templo ng paring si Zacarias, umuwi si Zacarias at nagsiping sila ng asawa niya at nagdalang tao si Santa Isabel. Lucas 1:23 hanggang 24. Sometime later, his wife Elizabeth conceived, and for 5 months she kept to herself. So lalabas ang simula ng pagbubuntis ay papatak ng September 25 ni Santa Elizabeth. Bakit? Kung September 20 naganap ang pagpapakita ng anghel, September 20, umuwi ngayon si Zacarias. Sabihin natin umuwi si Zacarias ng September 22. Nagsiping sila. Hindi naman pa pwedeng nagsiping sila for the first time, buntis agad. Tandaan, baog sila. Kaya yung mga Bible scholars, nagbigay sila ng espasyo na yung pagkakalkula ng pagdadalang tao ni Elizabeth ay pumatak ng September 25. Kung ang pag-uwi ni Zacarias galing dun sa paghahandog sa templo ay let's say September 23. Syempre, or September 22, syempre pagod yun. Magre-rest muna yun. No? Sabihin natin nagsiping sila September 23. Sabihin natin nagsiping sila September 23, September 24. Kaya lalabas, nagbuntis si Santa Elizabeth ayon sa mga Bible scholar, September 25. Yan yung naging bilang. September 25, naglihi si Santa Elizabeth. At meron po tayong gagamitin na standard references. Merriam-Webster Dictionary. The first month of the civil year or the 7th month of the ecclesiastical year in the Jewish calendar. Yung 7th month, yan ang ecclesiastical year in the Jewish calendar, yung Tishri, which is September. Tishri 10, September 20 sa Gregorian calendar, yun yung pagtatapos. Hindi naman yun basta-basta sila uuwi. Siyempre, magmi-meeting pa yan. Kaya, tansya dyan, umuwi si Zacarias sa bahay nila, September 22, magpapahinga pa yan. Magre-rest pa yan Diba? Nagbigay ng konting espasyo ang mga dalubhasa na nagsiping sila pwedeng September 23, September 24, nagbuntis si Elizabeth September 25. Britannica.com. Yom Kippur, Hebrew Yom. Kippurim, English, Day of Atonement. Most solemn of Jewish religion holidays observed on the 10th day of the lunar month of Tishri in the course of September and October. So, lalabas, umuwi nga si Zacarias noon, siguro mga September 22, kasi may mga meeting yan, hindi naman sila pwedeng diretso uwi. Magpag-uusap sila ulit para sa magaganap na Day of Atonement next year. Kaya nakauwi yan mga September 22. Papahinga yan ng September 23. Pwedeng ganun. Or September 23, nagsiping sila, hindi naman pwedeng buntis agad, baog sila So, maaaring September 23, September 24, nag-sex sila. September 25, siya naglihi. Yan ang kwenta ng mga early Christians. Sa Hebrew calendar to Roman year, ang 10th of Tishri ay pumapatak ng September at October. Roman calendar and Hebrew calendar, yung Tishri 10 na yan. Naganap ang paghahandog ni Zacarias sa templo ng 10th day of Tishri. Hebrew calendar ang gamit. So, 3,759, no? Sa Hebrew calendar,
3,759 10th of Tishri, or September 19, 3 BC, Gregorian calendar. Kung gagamit tayo ng Gregorian calendar, lalabas yan ng September 19 or September 20, 3 BC. Yung araw ng atonement ni Zacarias. Bakit 3 BC ang naging paghahandog? Hindi natin maaaring baliwalain ang sinasabi ng mga historian at mga church fathers sa panahon na wala pang Bible. Hindi natin pwedeng baliwalain. Dito sa ncregister.com, blog by Jimmy Akin, si Saint Irenaeus of Lyon nagsabi, 3 or 2 BC naganap ang Day of Atonement. Si Saint Clement of Alexandria, 3 or 2 BC naganap ang Day of Atonement. Si Tertullian of Carthage, 3 or 2 BC naganap ang Day of Atonement. Si Julius Africanus, 3 or 2 BC naganap ang Day of Atonement. Si Saint Hippolytus of Rome, 3 or 2 BC naganap ang Day of Atonement. Si Hippolytus of Thebes, 3 or 2 BC naganap ang Day of Atonement. Si Eusebius of Caesarea, 3 or 2 BC naganap. Si Eusebius of Caesarea, 3 or 2 BC naganap ang Day of Atonement. Si Epiphanius of Salamis, 3 or 2 BC naganap ang Day of Atonement. Yan ay mababasa at makikita sa ncregister.com blog Jimmy Akin. Ngayon, sabi rin dito sa www.december25.info, 1 BC namatay si Haring Herodes. Mateo 2 verse 16, galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng matatalinong tao, kaya't pinatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem. At sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga matatalinong tao. So, sabi nila ng ibang mga historian, pinatay si Haring Herodes. No, pinatay ni Haring Herodes ang lahat ng mga bata 2 years old pababa. Kaya hindi daw pwedeng bumalik agad ng 2 taon mula 1 BC dahil daw ang ginawa ni Herodes dito ay pinasobrahan niya ang estimasyon batay sa sinasabi ng mga pantas. Kaya ng panahon ni Herod, si Jesus ay bata pa. Kung babalik tayo sa 1 BC sa panahon ni Herodes. So, sa panahon ni Herodes, sinasabi nila na si Kristo daw ay bata pa. Yun ang sabi rin ng mga ibang mga historians. Pero, dito sa references ng www.december25.info, Jesus Christ was born year 2 BC. Kaya kung 2 BC pinanganak si Christ, lalabas ang pagsusunog ni Zacarias sa templo is 3 BC. At kung i-convert natin sa Gregorian calendar ang 10 Tishri 3759, lalabas ito sa buwan ng September 19 o September 20, 3 BC. Yan ang 10 Tishri. Ayon sa Hebrew calendar, kung ito convert natin sa Roman calendar, ang September 19, 3 BC, yan yung buwan at araw na nagsunog ng insenso si Zacarias. Lucas 1:24, magandang balita, Biblia. Hindi nga nagtagal, naglihi si Elizabeth, hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. So, nung naglilihi na si Elizabeth, hindi siya lumabas ng bahay, 5 months. Lucas 1:24 ang Biblia. At pagkatapos ng mga araw na ito, ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth at siya'y lumigpit ng 5 buwan na nagsasabi, 5 months, hindi lumabas ng bahay si Elizabeth. Ayon sa Magandang Balita Translations, hindi nagtagal at naglihi si Elizabeth. MBB Bible. Ayon sa ang Biblia Translations, pagkatapos ng mga araw na ito ay naglihi si Elizabeth. No? At si Zacarias ay nagsunog ng insenso sa templo September 19, 3 BC.
No? September 19, 3 BC. Meaning, ipinaglihi si John the Baptist matapos o pagkatapos ng Day of Atonement. 'Di ba? Pagkatapos ng Day of Atonement, ipinaglihi ni Santa Elizabeth si John the Baptist pagkatapos ng September 19 or 20 kasi yun yung tapos ng ano nila kasi yun yung tapos ng atonement nila, September 19 or September 20. So pagkatapos ng mga araw ng Day of Atonement, ang ginamit para ipakita ilang araw muna ang nagdaan after sa the Day of Atonement bago naglihi si Santa Elizabeth. So, yung umalis si Zacarias para mag-insenso, hindi pa siya naglilihi. Naglihi si Santa Elizabeth nung umuwi si Zacarias. So kung natapos ang Day of Atonement o yung Yom Kippur ng September 20 at umuwi si Zacarias, hindi siya pwedeng on the spot uuwi. May pagpupulong pa yan. Maaaring umuwi yan ng 21 or 22. So yung umuwi yan ng September 22, magpapahinga yan. Pagod yan, naglakbay eh. So maaari ang calculations ng mga Bible scholar, nagsiping yan ng September 23 at September 24. Hindi yan pwedeng nagsiping yan ng September 23 at September 24. Hindi sila pwedeng magsiping ng one time tas buntis agad. Kasi nga 'di ba? Baog si Elizabeth. So, ang calculations ng mga Bible scholar, naglihi si Elizabeth September 25. No? Ngayon, dapat kung September 20, halimbawa umuwi halimbawa September 20, umuwi si Zacarias, gagamit tayo ng 1 linggong estimations. Hindi na matagal ang estimations na araw na yon. September 19, let's say, nagsunog ng insenso si Zacarias. Kung tayo ay gagamit ng 1 week estimation, between September 20 to 26, maaaring yan yung mga araw kung kailan naglihi si Santa Elizabeth. Kasi it's either September 19, umuwi si Zacarias o September 20. If September 19, nag-iwan ang mga scholars ng 1 week estimations para mabuntis si Santa Elizabeth. Dumalaw ang anghel kay Maria. Dumalaw ang anghel kay Maria at si Santa Elizabeth during that time, 6 na buwang buntis. 6 na buwang buntis si Santa Elizabeth nung dumalaw naman yung anghel kay Maria. Lucas 1:26-27. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret, na isang lungsod sa Galilea, upang kausapin ng isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa angkan ni Haring David. Kaya malinaw, kung September 19 or 20, natapos ang Day of Atonement, at possible na nagkaroon ng pagpupulong pa ang mga saserdote, maaaring umuwi si Zacarias ng 21, September 21 or September 22, maaaring nagsiping yan ng 23 to 24. Kasi dapat may allowance tayo dyan eh. Hindi naman, ang babae, hindi naman na ano ka lang, na galaw ka lang, buntis ka kaagad. Hindi, di ba? Nagbigay ng allowance ang mga Bible scholars. At yung allowance na ibinigay ng Bible scholars, kung umuwi man siya ng September 19, nagbigay sila ng 1 week allowance. So, pumapatak, maaaring nagbuntis si Elizabeth September 25. Dahil September 25 ang naging countings ng mga Bible scholars sa paglilihi ni Elizabeth, nung sila ay nagkita ni Maria, 6 months siyang buntis. 6 months. So, kung September 25, di ba? September, October, November, December, January, February, March 25.
Ano ang kapistahan ng March 25? Yung mga Marian dito kung alam nyo. Ano po ang kapistahan ng March 25? Anong kapistahan meron doon? Sige po mga kapanalig, tatanungin ko kayo. Anong ginaganap tuwing March 25? Sige. Sige, tatanungin ko kayo. Mga Marian, mga nagde-devotion kay Maria. Mga nagde-devotion dyan kay Maria. Yes, tama si Kuya Jovan Soriano Rufo, Annunciation. Kaya meron tayong Annunciation sa March tuwing papasok ang March 25. Dahil ang traditions ng Catholic Church, si Santa Elizabeth ay naglihi September 25. Diba? Nagkita sila ni Maria, 6 na buwan siyang buntis. September 25, October 25, November 25, December 25, January 25, February 25, March 25, the Annunciation. Bakit Annunciation? Dahil yan yung araw na nakipagkita ang anghel kay Maria at yan din yung araw ng kanyang paglilihi. Kaya March 25, Annunciation. Diba? Okay. Dahil March 25 ang Annunciation of the Blessed Virgin Mary sa ating Panginoong Hesukristo. Mula March 25, magbilang tayo ng 9 na buwan. March 25, ano sunod? April 25, May 25, June 25, July 25, August 25, September 25, October 25, November 25, December 25, nang si Maria, isinilang niya ang ating tagapagligtas na si Hesukristo. Nakukuha niyo yung point? Kaya malinaw na matutumbok ng December 25 ang kapanganakan ni Christ. Diba? Kaya malinaw yon, matutumbok ang December 25 ng kapanganakan ni Christ dahil si Maria ay naglihi March 25. Si Santa Elizabeth naglihi September 25. 6 months nakipagkita si Elizabeth na buntis kay Maria. September, October, November, December, January, February, March 25. March 25, the Annunciation, kung saan nagpakita ang anghel kay Maria, araw ng kanyang paglilihi. March 25, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December 25. Yan ang araw ng ating Kapaskuhan. Kaya malinaw na tumbok natin ang araw ng kanyang. Kaya malinaw na tumbok natin ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. May ganyan kayo, Erwin Sanchez? Wala. Kaya mo yung ganyang paliwanag? Hindi. Sa ating mga Katoliko, sa akin din, sa aking pananaw mga kapanalig, hindi naman mahalaga sa akin kung December 25, hindi sa akin mahalaga yung eksaktong araw mismo na 25 ang birthday ni Christ. Ang mahalaga sa akin, nagse-celebrate tayo sa araw ng kanyang kapanganakan. No? At dahil sa Pasko na to, sa pagdidiwang natin ng Kapaskuhan, lahat tayong mga Katoliko ay masayang nagdiriwang. Lahat tayong mga Katoliko ay masaya na nagdiriwang ng ating pananampalataya sa araw ng Pasko. Wala pong masama kung ipagdiwang natin ang kaarawan ni Kristo. May mga tao nga dyan kailan lang nalaman ang birthday, August 9, pero nagdiriwang ng birthday, August 7, sa birth certificate. 'Di ba?
Wala naman, hindi naman sa atin mahalaga. Kung December 25, December 26 ba yan, ano ang tunay na araw ng kanyang kapanganakan? Wala naman yun eh. Ang gusto lang ipagdiinan ng ating simbahan, inaalala natin ang kanyang pagsilang. Naaalala natin yung araw ng kapanganakan ni Kristo. Hindi natin binabaliwala ang halaga ng kanyang pagsilang. Hindi natin binabaliwala ang halaga ng kanyang pagsilang. Hindi natin binabaliwala at kinakalimutan na isinilang siya. Kasi kung walang Pasko, hindi na natin maaalala yung kanyang kapanganakan at yung halaga ng pangyayari na meron doon sa Bethlehem. Ito ay patuloy na ipinaaalala sa atin ng ating simbahan. Nagunitain natin ang araw ng kapanganakan ni Kristo. December 25, sa tingin ng iba mali. December 25, sa pananaw natin, ito ay tama. Ang mahalaga, binibigyan natin ng pansin at pagpaparangal ang pagsilang ni Maria sa Panginoong Hesukristo. Hindi yan binabaliwala. Anumang araw yan, kahit sabihin nating September pa yan, kahit sabihin pa natin September pa yan, November pa yan, ang mahalaga kaming mga Katoliko, pinararangalan namin ang kapanganakan ni Kristo. Dahil ang bawat ganap sa buhay ni Kristo ay napakahalaga sa aming pananampalataya bilang mga Katoliko. Kaya hindi kami Bible alone. Gumagamit din kami ng mga iba't ibang kalendaryo para i-connect kung paano ba ang magiging sagot sa mga petsa, sa mga lugar ng mga sinaunang Kristiyano. Kasi during that time, wala pa pong Bible. At to remind you guys, na una ang Pasko ng Katoliko kesa sa mga pagano. At hindi tayo pwedeng tawaging pagano dahil sa Pasko, dahil walang Kristo ang mga pagano. Tayong mga Katoliko, hindi naman si Sol Tayong mga Katoliko, hindi naman si Sol Invictus ang ating pinararangalan. Si Kristo yun. Magkaiba ang pagano sa Kristyanismo. Magkaiba ang tradisyon ng pagano, magkaiba ang tradisyon ng, magkaiba ang tradisyon ng, how can I say this? Magkaiba ang tradisyon ng pagano, tradisyon ng Muslim, tradisyon ng Judaism, tradisyon ng Taoism, tradisyon ng Buddhism, tradisyon ng Hinduism, magkakaiba yan. Hindi pa pwedeng tawaging pagano ang mga Muslim. Ang tawag sa kanila, Islam, hindi pagano. Hindi pa pwedeng tawaging pagano ang Buddhism. Ang tawag sa kanila, relihiyong Buddhismo. Hindi nyo pa pwedeng tawagin na pagano ang Katoliko dahil ang Katoliko ay relihiyong Kristyanismo. Ang paganong tradisyon ay iba. Ang paganong tradisyon ay iba sa tradisyon ng mga Kristiyano. Dahil ang tradisyon nating mga Kristiyano ay pinasimulan ni San Pablo. Siya yung nagpatuloy. No? Siya yung nagturo sa mga iba pang mga tradisyon na dapat nating sundin tayong mga Katoliko. Kaya wag kayong papayag na ang Pasko ay pagano. Marami siyang giniba na mga paganong tradisyon na sira ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ng mga mitra, ng mga pagano. May mitra, may Diyos, Diyos yan si mitra ng mga Roman soldiers, Diyos nila yan. Si Sol Invictus, Diyos ng araw, Diyos nila yan. Sinasambayan ng mga pagano. Yang mga paniniwala ng mga pagano na yan, nasira yan. Yang mga paniniwala ng mga pagano na yan, nasira yan. Nagiba yan. No? Nagiba yan dahil sa December 25 ng Catholic Church. At yan ay pinanindigan mismo sa panahon pa na wala ang Biblia,
sa panahon pa na wala pang Muslim, sa panahon pa na hindi pa Kristiyano ang Pilipinas, sa panahon pa na wala pa tayong sariling kalendaryo. December 25 na ang pinaninindigan ng mga sinaunang Kristiyano. At ang December 25, araw ng Kapaskuhan, yan po ay mula sa tradisyon ng mga sinaunang Kristiyano. Hindi po yan mula sa Biblia. Kaya hindi po natin dapat hinahanap ang December 25 sa Bible. Dahil hindi po kalendaryo ang Bible. Para malaman ninyo kung bakit December 25 ang kapanganakan ni Kristo, gumamit kayo. Para malaman po ninyo kung bakit December 25 ang Pasko naming mga Katoliko, gumamit po kayo ng kalendaryo. Paghambing-hambingin ninyo ang Gregorian calendar, Hebrew calendar, at Roman calendar. Para malaman ninyo ang dahilan bakit December 25 ang Pasko ng Simbahang Katolika. At kahit na ano pang gawin ninyong mga protestante kayo, may Pasko na wala pang sulpot. May Pasko na wala pang Muslim. May Pasko na wala pang Gregorian calendar. Ang Pasko ay nagsimula na kung saan wala pang protestante. No? Kaya hindi nyo yan pwedeng hanapin sa Bible. Mahanap ninyo ang kahulugan ng Kapaskuhan sa pagsasaliksik, mahanap ninyo ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kasaysayan ng pinagmulan ng Pasko. So, yan po ang aking presentations. Nagugutom na ako at uhaw po ako. Bukas, ang paksa natin, Santa Claus. Sino tong si Santa Claus? Ito ba ay Katoliko o Protestante? Kasaysayan ni Santa Claus. So, yun lang po. Maraming pong salamat sa 28 live viewers. Sa mga Katoliko kanina na nabungangaan ko, alam nyo naman po ako, si Sanrio, di ba? Talagang isa akong debater. Kapag kasi inaral ko at alam ko yung stand ko, talagang pinaglalaban ko yan ng patayan. Kasi naging maingat po talaga ako sa pagre-research. At alam nyo naman po na hindi ako balat sibuyas. No? Kaya sa mga kapanalig ko na baka na-offend ko kayo, pasensya na po kayo. Ganyan po talaga yung way ko. No, para mapersa din kayo. Tama ba sinasabi ni Sanrio? Ma-search nga to kung tama. Para mas lalo kayong mapursige na mag-research. Kasi kahit din po sa mga tinuturuan ko, hindi rin ako soft-hearted. Matigas ako. Talagang binibigyan ko sila ng trigger. Tinitrigger ko sila para mag-aral. No? Hindi po ako basta adapt lang ng adapt, oo lang ng oo. Kasi bago ako naglalatag once again ng presentations ko, maingat ko po yung pinag-aaralan. No, kung may issue kayo sa snow, i-research nyo po. I-research nyo, marami pong mga standard references dyan sa Bethlehem na nag-snow, but rare, as I said. But rare. No? Rare yan. Kaya, sa mga na-offend sa akin, pasensya na. Pero kapag dating sa aral, huwag tayong masasaktan. Kung alam nyong mali ako at tama kayo, ipaglaban nyo din yan. Hindi ko naman po yan inaalis sa inyo. Pero ako po kasi, pinakikinggan ng mga tao, kinakailangan mapanindigan ko kung ano yung tinuturo ko. Kasi kapag nag-iba-iba tayo ng statement, maguguluhan yung mga makikinig, maguguluhan yung mga nanonood. So, dapat doon tayo sa intact. Kaya ganyan ako magsalita, doon ako sa kung ano yung inaral ko. No? Kung ano talaga yung mga nabasa ko para hindi tayo magkagulo-gulo. No? Yun yung at yung ugali ko na ito, nature ko to. Pagdating talaga sa aral, nature ko to, talagang mabagsik, matigas, no? Walang etchos, diretso ako magsalita. No, pero syempre, kapag bilang kaibigan, hindi naman po. Pero syempre po, bilang kaibigan, hindi naman po ako ganito. Abno po ako. Sa mga kaibigan ko, abnormal ako. Pero pag sa usapin po ng doktrina ng simbahan, medyo po ako dyan, medyo matigas.
no, medyo mahigpit ako pagdating sa aral. Kasi alam nyo naman po, ang daming protestante na gigil na gigil sa akin, katulad ni Erwin Sanchez. Erwin Sanchez, mga kapanalig, si Erwin Sanchez po kasi may crush po yan sa akin. Sa totoo lang po, matagal na po ako niyang crush, hindi ko na lang po yung pinapansin. Kapag ano siya, nagpapakit sa akin, yan, ganyan, inaasar-asar niya ako, kaya wag niyo na po siyang pansinin. So yun lang po, nagugutom na po ako talaga, at hindi ko po alam kung nagcha-choppy-choppy ba yung live ko, hindi ko po alam kung ano, putol-putol yung mga live ko, pero at least sinikap ko po kahit papaano na ipaliwanag sa inyo. Sinisikap ko po at least kahit papaano na ipaliwanag sa inyo yung Christmas. At sana po ay nagustuhan ninyo ang presentations ko for today. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kapanalig. Once again, ako po si Sanrio. Shout out sa 27 live viewers, sa lahat ng mga Katoliko na nakinig po sa akin. Kay Erwin Sanchez na may crush sa akin, shout out sa iyo. Sa Catholic Faith Defender CFD, shout out. At sa Ave Maristela Catholic Defender, shout out kay Mami Rhea, kay Archatel Gabriel Fernando, kay Kuya Marvin Pangilinan, kay Kuya Axel, kay Ate Michelle Hall Kadaldal, kay Christian Ray Garcia sa Beshiko, shout out kay Mami Rhea F. Oberio, kay Kuya Rogelio Elnas, shout out po sa inyo, gutom na po talaga ako. Yun lang po, maraming salamat. And once again, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Once again, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Erwin Sanchez ng Iglesia ni Cristo, etong sayo. Bye-bye!